Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa, no? So, siyempre bagong lahat, binabati muna po natin ang lahat po ng ating taga-subaybay at ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, alam nyo, marami pong natuwa. Marami po ang natuwa sa naging pahayag po ng ating mahal na Pangulo. At siyempre, kung maraming natuwa, marami ding hindi natutuwa. Dahil alam naman po natin na marami pong mga kawatan, maraming mga sindikato na nakapasok po sa gobyerno. Kung paanong marami ang natutuwa sa naging pahayag ng ating mahal na Pangulo na sinabi niyang bago magpasko ay marami na ang makukulong at mapapanagot. No? At sinabi din niya na walang Merry Christmas ang mga involved sa katiwalian. So sa naging pahayag po ng ating mahal na Pangulo, mas lalo pong nakikita ko na unti-unti nang ipinapakita ng ating mahal na Pangulo ang kanyang tapang. Doon sa mga taong nagsasabi sa kanya noon na siya ay weak leader. So medyo kinakabahan na po ngayon yung mga taong nagsasabi na siya ay weak leader. Dahil unti-unti na pong pinapakita ng ating mahal na Pangulo sa kanila kung ano ang kayang gawin ng ating mahal na Pangulo. Kung ano at papaano niya wawasakin, sisirain o bibigyang katapusan yung matagal nang naging kalakaran o masamang kalakaran sa gobyerno. So, nung sinabi po ito ng ating mahal na Pangulo, alam niyo ba, marami na po ang mas lalong bumilib, humanga sa husay at tapang po ng ating mahal na Pangulo. Hindi po kasi ito nagawa nung nakarang administrasyon eh. 'Di ba? Nung nalaman ni Duterte na talamak ang katiwalian sa bansang ito, imbis na magpakita siya o maglabas siya ng pahayag na katatakutan ng mga magnanakaw, parang in-spoil pa niya. Parang sinabi pa niya sa mga magnanakaw, pasensya na kayo, sige, tuloy nyo lang muna yung pagnanakaw ninyo, hindi ko kayo pwedeng panagutin kasi isa din ako sa magnanakaw. Parang gano'n yung dating eh. Diba? Kaya sabi ni Duterte, imbes na sabihin niyang paimbestigahan ko kayo, imbes na sabihin niyang ipapakulong ko kayo, gagawa ko ng independent commission, imbes na sabihin niya na lahat ng mga politiko ay iimbestigahan ng kanilang mga salin, iimbestigahan yung kanilang mga lifestyle, anong ginawa niya? Imbes na sabihin niya yon, ang sinabi niya yung salita ng isang Pangulo na punong-puno ng takot sa mga magnanakaw. Imbis na yung mga magnanakaw ang matakot sa kanya, natuwa ang mga magnanakaw sa kanya dahil ipinakita niya yung kanyang kaduwagan. Ipinakita niya yung kanyang kabaklaan na lupigin, wasakin, sirain yung katiwaliang matagal nang nangyayari sa bansang ito. Ngayon, sino ngayon ang lumalabas na mahina at weak leader? Yung Pangulo namin na nakikipagdigma sa mga politikong korap at hindi basta-basta politikong korap, mga bigatin. May mga kakayahan na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan para lamang tabunan ang kanilang mga kasalanan. Nakita nyo, walang sinisino ang ating mahal na Pangulo. Maging kaalyado man niya, pinaiimbestigahan niya at nangako siya na lahat, pag sinabing lahat, lahat. Parang lang din to yung ni Erap, walang kabigay-bigan, walang kamag-anak, walang kumpang-kumpare,
Huwag niyo akong subukan. O, parang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na rin ang gumanap doon sa naging pahayag ni Erap Estrada. Di ba? O, sabi ko sa inyo, hindi maingay, hindi masalita ang ating mahal na Pangulo. Maliban lang kapag siya ay may mga press con, maliban na lang kung siya nagsasalita talaga siya. Hindi kagaya ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi pa niya nagagawa, nagsalita na siya. Katulad nung sinabi niya, iboto nyo lang ako, pag ako naging presidente, kukunin ko yung plug natin, kung sasakay ako sa jet ski, itatayo ko yung plug natin doon sa mismong bansa ng China. O naloko, nagoyo naman yung mga Pilipino. Binoto naman ngayon itong demonyong ito, nung nakaupo na sa kaharian ng tunay na mga leader yung demonyo, ayun na, nababoy na lahat, naloko na lahat, nagoyo lahat. 'Di ba? Isa sa isa sa mga naging pangako niya kapag siya ay nakaupo, maliban dun sa droga na sinasabi niyang susugpuin niya. O isa diyan yung korupsyon. Hindi naman nangyari yun. Lumala pa nga yung korupsyon eh. Isa sa mga nagnakaw, isa sa mga naging kasangkapan pa ni Rodrigo Roa Duterte para manakawan tayo ng dandaang bilyon. Si Michael Yang na pure Chinese pa, na sinasabi pa ni Rodrigo Roa Duterte na Pilipino daw. Doon pa lang makikita niyo ni kawalangyaan niya. Alam na alam ni Rodrigo Roa Duterte na Chinese yan eh. Binigyan pa niya ng kapangyarihan. O di na mayagpag yung mga Chino nun. Kasi mga tauhan ni Michael Yang, yung mga niya, puro mga Chinese yung karamihan. So, hindi lang si Michael Yang ang nakapasok sa gobyerno. Pati yung mga taong pinasok ni Michael Yang. Di ba? O, edi anong nangyari? Hindi na nagot yung mga tiwali. Sa halip, mas lalo pa silang naghari. Mas lalong dumami yung katiwalian. Dahil walang pangulo na matapang ng mga panahon na yun. Na nakikipaggera talaga ng totoo para sa bayan. Alam nyo, ito yung masaklap eh. Noong unang panahon, tayo ay nagdurusa dahil po sa mga banyaga. Noong unang panahon, maliban na tayo inaabuso ng mga mananakop, ninanakawan po tayo ng mga ari-arian na sariling atin. Wala tayong pakinabang sa sarili nating kung ano man meron tayo noon. Pero ngayon, atong masakit. Sarili o kapwa pa natin Pilipino ang nagpapahirap sa atin at nagtatanggal sa atin ng karapatan para mabuhay ng payapa, tahimik at maginhawa. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo na mabago ang buhay ng mga Pilipino, alam niya na sa kanyang pakikipaggera, makakalaban niya dito yung mga politikong maaaring mailoklok sa mataas na posisyon pagdating ng panahon, na maaaring balikan siya. Alam niya yun, pero bakit hindi niya iniisip yun? Dahil alam po ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan, na kung ano man ang kanyang ginagawa ngayon ay hindi para sa kanyang sarili. Ang kanyang ginagawa ngayon ay para sa mga Pilipino, sa mga kabataan, dahil sa kagustuhan niyang maiahon ang bansang ito o mabigyan ng bagong buhay o pag-asa ang mga Pilipino mula sa mga politikong magnanakaw na siyang nagiging sanhi kung bakit tayo ay nagiging mahirap. Siyang nagiging sanhi kung bakit tayo ay lumulubog sa baha. Siyang nagiging sanhi kung bakit tayo ay lumulubog sa utang at tila wala ng pag-asang makaahon. Sa totoo lang, mas matindi pa sa war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte itong ginagawa ng ating mahal na Pangulo, sapagkat kinakalaban niya yung mga makapangyarihang politiko. Mga makapangyarihan na sanay na bumili o bilhin yung desisyon ng mga huwes sa korte. O mayroong mga kakayahan na impluwensyahan ang batas. Matindi to. Isa kontra sa mga naglalakihang mga
o kumbaga ma-impluwensyang tao. Kita niyo naman, mga congressman ang involved dito. Ano ko nasabi? Yung mga nahuli nila na yan na mga involved sa DPWH, sa katiwalian sa DPWH, hahabulin, maliban na maikukulong sila, ikukulong din kung sino yung mga nagpagalaw sa kanila. At malamang hindi naman gagalaw yung mga yan kung walang politikong nasa likod ng mga yan. Nakita nyo naman si Joel Villanueva, Jinggoy, Escudero, malalaking tao yan. Mga senador yan Maraming pera yan. Maraming connection yan. May impluwensya, may mga padrino yan. Pero bakit mas inisip ng ating mahal na Pangulo ang mga Pilipino? Kasi mas mahal niya ang mga Pilipino kesa sa kanyang kapangyarihan. Mas mahal niya at mas mahalaga sa kanya ang sitwasyon o magiging magandang mas mahalaga sa kanya yung magiging kinabukasan ng mga kabataan ng mga Pilipino kaysa sa kanyang kapangyarihan. Alam nyo, kung kapareho lang ni Rodrigo Roa Duterte ang utak ng ating mahal na Pangulo, pwede naman yan sabihin tulad ng sinabi ni Rodrigo Roa Duterte ng mga raang administrasyon na mahirap ka, pero hindi niya ginawa yun. Sa halip ipinakita niya na sa kabila ng mga pangungutya sa kanya, pagmamaliit sa kanya, pinili niyang makipaggera. Pinili niyang mawalan ng mga kaalyado, wag lamang mahirapan ang mga Pilipino. Pinili niyang na alam niya na magkakaroon siya ng maraming kalaban, wag lamang niyang mapabayaan ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ganon tayo kamahal ang ating mahal na Pangulo. Yung pagmamahal ng ating mahal na Pangulo, bagamat hindi niya sinasabi na mahal ko kayo mga Pilipino, pero makikita natin yan sa kanyang mga nagiging galawan. Walang Pangulo na nagmalasakit ng ganito katulad ng pagmamalasakit ng ating mahal na Pangulo. Akala nyo ba yung mga nasa likod ng mga taong yan na ipapakulong niya? Walang sama ng loob at walang iniisip na masama sa ating mahal na Pangulo? Meron. Tingnan niyo si Sara Duterte, ang kapal ng muka. Nung sinabi ng ating mahal na Pangulo na bago mag-December, may marami nang makukulong, pero nagsalita yung yawa, nagsalita yung gaga. Sabi niya, umpisahan niya na ikulong ang sarili niya dahil may pananagutan siya. Nagsalita yung gaga, na akala mo naman, hindi tambak-tambak yung kaso niya sa ombudsman, pati sa DOJ. Diba? Maraming nag-a-attempt na paalisin, wasakin, ikulong, patayin ang ating mahal na Pangulo dahil sa gabal siya sa mga maling mga transaksyon o sa mga maling gawain ng mga taong ito na siyang nagiging dahilan kung bakit naghihirap po ang ating bansa. Pero tulad ng sinasabi ko, kung tayo magkakaisa sa pamamagitan po ng pananalangin, ipanalangin po natin ang ating Panginoon. Ipanalangin natin ang ating Pangulo sa ating Panginoon na iligtas siya, no? At pagpalain siya, bigyan siya ng lakas ng loob, no? Sapagkat alam naman natin na hindi lang iisang politiko ang nagnanais na siya ipabaksakin o patayin, kundi marami sila. So tingnan nyo alam nang kung makasarili lang ang ating mahal na Pangulo, pwede niyang sabihin, hindi yan kaya. Hayaan nyo na yan, masanay na kayo. Pero hindi niya ginawa yun. Mas pinili niyang ipaglaban ka, ipaglaban ako, ipaglaban tayo. Kaya ang magagawa natin, dahil ito'y labanan ng mga ma-impluwensyang tao na nagpapahirap, no? At nagtatanggol sa atin, ipanalangin natin ang ating mahal na Pangulo. So muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.